With regards to your question, magkano gagastusin? Ay hindi ko alam ang eksaktong gastos kasi hindi ko naman hinahanap buhay yan eh. Basta kung ano man ang kailangan namin gastusin sa OPEX, sweldo, fuel, piyesa, gagawin namin lahat yon. Siyempre, naghahanap buhay naman tayo sa Pilipinas eh. So, kailangan makisama ang private sector sa taong bayan at sa gobyerno. Kaya tungkol sa pera, huwag na natin problemahin yon. Sir, Iyon, no? So, mabuti pa ito si Mr. Ramon Ang. Walang problema sa pera. Pero yung ating gobyerno ngayon, anong ginagawa nila sa pera ng bayan? Ito nga po yung pahayag ni Mr. Ramon Ang, no? Dahil nung nagkaroon sila ng meeting kasama ang mga mayors, dahil pinag-usapan niya nila itong pagbabaha, malawakang pagbaha na naman sa Metro Manila. At hindi lang no, sa kaling kalapit na lugar dito sa may Bulacan, Pampanga. So, dahil yun na nga, mula pa noon, pag may mga baha-baha, ay talagang tinatarget nila na yung MRT-7 ang dahilan, yung New Manila Airport ang dahilan. Kaya ngayon, andito na naman si Mr. Ramon Ang. Bago po bang mga lilinisin pa or you will just continue what you have presented here? Hindi ka pa ba happy sa dami ng ilog na yun? Hindi, sir, baka meron pa. Hindi lang, sir. So you will continue cleaning up all this? Of course, ganito. Ulit ha. Sinimulan nga natin yan from Pampanga River. Nilinisan natin yan. Bulacan, Angat River. Angat River is the most important drainage of Angat Dam, Ipo, and Bustos Dam. Nalinis na rin natin yan. Yung mga ilog sa Bulacan, may Kawayan River, Marilao River, lahat ng major river nililinis na natin. Bakit nagkakaroon pa ng konting baha ang Bulacan? Kamukha ng Malolos. Mga maliliit nilang creek at river, karamihan din nun, di ba sa local community nila, dapat linisin na nila yun. Hindi pa rin nila nalilinis. Most likely, bababaan namin yun, kami na rin maglilinis doon. Ginawa na nila yan, no? So, marami na silang basis na naglilinis na dito sa mga ilog, no? Lalong-lalo na dyan sa may Pasig River na yan. So, palaging makikita mo na may dredging ang San Miguel dyan. Dahil ito kasing San Miguel, ito lang kasi yung laging nakikita natin ng mga na private na pagdating dito sa halimbawa sa kalsada, sa iba pang mga project ng gobyerno, umano sila sa PPP, public-private partnership. Kagaya lang paggawa ng mga skyway. Mayroon yung mga yung tawag doon, yung i-operate muna nila after bago nila i-turn over. At yung paggawa nila dyan ay gastos muna ng San Miguel. Walang ginagastos ang gobyerno. Kumbaga gastos ng San Miguel at pagkatapos i-operate nila. At after, kagaya dyan sa New Manila Airport, mayroon niyang 50-year na na concession agreement. After 50 years, sa kanila i-turnover sa gobyerno. Pero sagot ng San Miguel lahat ng construction. Yan po yung karamihang inaano nitong ni Mr. Ramon Ang, itong San Miguel na kumpanya para sa PPP. Yan. Ngayon, pagdating naman sa Valenzuela, Malabon na Botas, mababa talaga yung lugar niyan. Ang kailangan sa lugar niyan, yung Tulyahan River, which is their main drainage. Imbis na paliko-liko, dapat diretsuhin natin ang pagbukas ng mga ilog na yan. Para kung umulan man ng malakas, after umulan na malakas, madali din lumabas yung tubig. Hindi yun, baha sila for several days or several weeks. Yun naman mga baha sa Manila, minsan mga maling engineering ng nakaraan nung araw yan. Yung mga lagusan ng tubig niyan, natayuan ng something, di ba? Pumping station na itayo sa gitna. O kumbaga, naglagay na sheet pile, hindi inalis yung mga lupa. So, tutulungan namin linisin yan. Yung Malabon, Nabotas, Valenzuela, Manila, Quezon City. Lahat yan. Kamukhaan yung pinakita namin sa inyo. Bakit ba nagbabaha yung Commonwealth Avenue? Kasi nga, yung ilog, ginawang kalsada, 1 kilometro. Tinayuan ng housing. Tinayuan pa ng eskwela. Ano pangalan ng eskwela? Alam mo ba? Nakalimutan mo yung pangalan eh. Kita mo? In short, yan mga yan, babalikan natin yan.
tutulungan natin yung local government to identify the problem and to solve the problem at no cost to the government. Yun ang maganda. Yun ang maganda. No cost to the government. Di ba ito lang talaga itong si Mr. Ramon Ang lang yung narinig ko na gumagawa ng ganyan sa ating gobyerno. Yung ibang mga malalaking negosyante dyan, wala man akong naririnig. No? Sino ba yung ibang malalaking negosyante dyan na mayroong ganito, na tumutulong sa gobyerno natin para sa yung kagaya niyan. Marami itong San Miguel, marami itong mga proyekto na nakakatulong sa ating gobyerno, hindi lang sa mga mamamayan. Dahil meron yung silang ginagawa na yung parang tawag doon, yung pangkabuhayan para sa ating mga kagaya nating mga mahihirap. Meron yung ginagawa siyang mga cooperative ang tawag doon. Yung naglalagay sila ng parang mga alaga ng mga manok, yun, parang may mga ganyan. Marami silang mga ganyan na ginagawa itong San Miguel na to. Parang livelihood, parang mga livelihood na itong San Miguel. At kung after that, tingnan nyo, bababa naman tayo to Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Laguna, di ba? O, yung Cavite. Alam niyo ba yung tubig ng galing Cavite, bumababa yan sa Southwood? Pagbaba nun, binabaha niya na yung buong South Luzon Expressway hanggang Laguna. O, kita niyo yun. Na-solve namin yung baha sa South Luzon Expressway. O, tingnan niyo yung baha sa Ninoy Aquino International Airport. Every year yan. Chest height ang tubig. Bakit ngayon? Walang baha. Dahil nilinis na natin yung mga ilog. O, pero yung mga Pilipino, pinagtatawanan lagi ang Pilipinas. Pag may baha, nilalagay sa TikTok. Oy, baha ang Pilipinas, baha. O bakit di nila ilagay sa TikTok? Nagbabaha yung Singapore Airport. Chest height. May 4, 2024. Kasi yung mga Singaporean, mahal nila yung bayan nila eh. Hindi nila sinasabi yun. O tingnan mo yung mga Pilipino, pag pumila sa airport, immigration ng 30 minutes, galit na. Nilalagay na sa TikTok. Pero pagdating sa Amerika, 3 oras sila nakapila. Pagdating sa immigration, nakayuko pa. Good morning, sir. Nanginginig pa. Pagdating ng Pilipino sa Tokyo, ang pila sa immigration, 2 oras. Pagdating doon, kulang na parang binatukan pa tayo. O ba't wala tayong kakibo-kibo? O kamukha niyan, kahapon nagpunta rito yung mga demonstrator ng San Lakas. May nagrarally. Yun, no? Kaya ganyan talaga tayong mga Pilipino, no? Na kumbaga mahilig lang tayong manonood, no? Wala tayong kusang tumutulong na yung mag-isip tayo kung ano bang maitutulong natin para maibsan yung mga ganito. Kagaya lamang yung sa mga makikita natin yung pagbaha. O makikita mo talaga sa pagbaha, daming basura. Mga isang dahilan na hindi makadaloy yung tubig ay yung daming basura. Daming basura naglulutangan dyan sa mga kanal-kanal. Kaya isa din yan nagiging dahilan kung bakit hindi na nakalabas ng mabilisan yung tubig dahil sa mga baradong basura. Yung mga basura na yan, kung inaano pa nating mga mamamayan, yung talagang nilagay sa tama o di lang basta-basta itatapon, di sana naiwasan yung mga pagbabara, mapabilis pa sana ng konti yung pagbaba ng tubig. Yan. Ang sabi sa akin nandito kami nagde-demonstrate dahil tataasan niyo yung terminal fee ng Manila International Airport. Tataasan pa lang yun Nandito na siya na nagde-demonstrate. Sabi ko sa kanila kahapon, ang ganda ng karatula niyo, well made bakit di kayo nagreklamo? Yung Cebu Airport, 1,000 pesos ang terminal fee. Manila, 550, nagre-reklamo kayo. Di ba hamak na mas malaking airport ng Manila? O ba't di kayo nagre-reklamo? Sa Bohol, 900 pesos. Oo nga, ganun ba yun? Kita nyo, sino yung nagsabi sa inyo pumunta rito, hindi sinabi sa inyo yung katotohanan, ano? Kita nyo, ang Pilipino madalas, ganun di ba? Alam mo. So, pati si Mr. Ramon Ang, alam niya kung gaano kataas ang terminal fee pag privatization. Makikita niyo yan dito sa May Clark.
Yung mga airport na naging private, ang namamalakad ay talagang mataas talaga ang terminal fee diyan. Kagaya lamang dito sa may Clark. Kung nandun kayo sa ibang bansa, kaya doon sa Dubai, pansinin niyo 'pag gusto niyong kumuha ng ticket direkta dito sa Clark at, direkta doon sa Maynila, tingnan niyo yung diferensya ng presyo ng ticket nila. Grabe ang laki. Dahil iba nga ang, presyuhan 'pag naging private yung, isang airport. Private yung nagpapatakbo ng isang airport kaysa government yung nagpapatakbo. Kaya yung sa NAIA ngayon talagang magkakaroon yan ng malaking pagbabago diyan dahil private na yung nagpapatakbo niyan. Ito na sila ni ang San Miguel na ang nagpapatakbo diyan kaya asahan niyo na malaking pagbabago diyan para sa, mga serbisyo diyan sa NAIA na yan dahil ginawa na niyang private at marami pang airport na gustong gagawing private. Wala tayong magagawa dahil yan ang gusto ng mga nasa posisyon ng gobyerno natin ngayon. Ang pagpa-private ay talaga namang hindi yan para sa akin 'no, hindi yan nakakatulong sa ating mga mahihirap, yung pagpa-private ng isang, mga dating pinapatakbo ng gobyerno. Baka ako, kabayan, yung Clark, 850 pesos ang terminal fee. Eh, Manila, 550. Galit na galit kayo sa akin. Sabi niya, hindi ko papayagan increase niya yung rate ng Manila. Kamukha ng parking, ginawa mo mahal. Sabi ko, hindi ba naging mahal yung parking fee overnight, naging 1,200? This is to discourage yung mga non-traveling passenger. Pero pag ikaw ay travelers ka o piloto, special discount yun. Ha? Ganun ba yun? Oh, Piloto na piloto. hindi nyo alam. Para pasahero. Kaya, mga kababayan, mahalin natin ang bayan natin. O kita mo yung mga kababayan natin, nakakita ng isang EP sa airport. Uy, ilalagay na sa TikTok yun. Ang Pilipinas, ang dumi, ang pangit.